Pinaparting po nila ang kanila pong pagbati sa ating lahat ngayong umaga. Amen? Sabi mo sa katabi mo, good morning. Gising na ba kayo? O sige. Alam nyo, sa buhay natin ay wala na tayong ibang hinahanap. Awitin nga po natin yung kantang yon. Sa buhay ko'y wala nang hahanapin pa, kundi ang manatili. Alam niyo yung kantang yon? Hindi niyo yata alam eh. Kung hindi niyo alam, ipa-flash po natin sa screen at sasabayan po tayo ng ating mga kapatid dito. Tumayo po tayo at awitin natin ito. Alam mo, sinasabi doon sa awit na yon, kay dami ko nang natikman. Ang dami na eh. Kaya lang, walang saysay eh. Ano ba yung natikman mo? Kaya lang wala hong saysay yung bagay na kung anong meron tayo. Amen. At sinasabi ng Diyos doon na kapag wala tayong panahon sa Panginoon, sayang hong buhay natin eh. Amen po ba? Sayang ho eh. Anong gagawin natin sa buhay natin? Nandito lang tayo, kumain, matulog, mag-asawa, magkaanak, magkaako. Pag minalas-malas ka, mamamatay ng maaga, anong mangyari sa iyo? Pagdating sa langit, sasabihin ng Lord, anak, anong ginawa mo sa pangalan ko na ibinigay ko sa iyo? Sasabihin mo sa Lord, Lord, wala Lord eh. Nagtrabaho lang ako, nag-asawa ako, nagkaanak ako, nagkaapo ako, at namatay ako, nandito na ako ngayon. Eh, paano ngayon kung makarating, paano kung hindi nga sa langit ang tungo mo, hindi kayo magkita ni Lord? Amen? Sa buhay ko'y wala na hahanapin pa, kundi ang manatili sa piling mo tuwina. Sa rami ng sinubukan, kay rami ng natikman, ngunit walang katulad ang iyong pagmamahal. Sa buhay ko minsan pa, sa buhay ko'y wala na hahanapin pa, kundi ang manatili sa piling mo tuwina. Kay rami ng sinubukan, kay rami ng natikman, ngunit walang katulad ang iyong pagmamahal. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Salamat, Panginoon. Sa buhay ko'y wala na hahanapin pa, kundi ang manatili sa piling mo tuwina. Kay rami ng sinubukan, kay rami ng natikman, ngunit walang katulad ang iyong pagmamahal. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Walang may tatago, walang may tatago sa Diyos. Amen, hallelujah. Walang maitatago, lahat ihahaya. Sa piling mo'y malaya, tumawa niya. Mga bigong pangarap na sa puso'y sumulat, bigyan mo ito ng lunas.
babaguhin ang lahat. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Yes, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo, sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo, minsan pa, sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Mula start sa piling mo, sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw. Pagkat ako'y uhaw, 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 pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Oh Lord, ito ang gusto namin, Lord, na lagi kami naging uhaw sa piling mo, sapagkat napakarami na namin natikman, mga kabiguan, mga bagay, O Diyos, na kawalan ng pag-asa. Lord, sa iyo lamang, Panginoon, ano man ang gagawin namin, O Diyos, ay wala kami magagawa kung wala ka. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami kumakatok sa iyong puso, Lord. Papasukin, pinapapasok na namin, Panginoon, at ikaw ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ngayong umaga. Lord, mga bigong pangarap, binigyan mo ito ng lunas, Panginoon. Mga pusong nasaktan ay iyong binigyan ng kapahingahan. Panginoong Diyos, ito ang aming mga panalangin at pasalamat sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Oh, we praise your name, Lord. Oh, we bless your name. Hallelujah. Siguro kung ang presidente ang nandito, pagpasok pa lang ng presidente, palakpakan na kayo. Amen. Ngayong umaga nandito ang banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, palakpakan natin siya. Nagpalakpak na para lamang sa Kanya. O lamasakaya, lamasakan na lamakaya na. O lamasikine, lamasakan na lamakan na lamakaya. O lamasekan na lamasakan na lamasakan na lamakaya. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, we bless you. And we give you praise and glory and honor, Jesus, that you alone deserve. Everybody says amen. Amen and amen. Amen. Kung mamay ka ng 3 tao, sabihin mo sa Kanya, gusto ng Diyos na magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Ang akin pong kaibigan po ay galing po sa, saan po ba kayo galing? Sa Canada. Si Mr. and Mrs. Joyce, Jing Tandok, at ang kanyang may bahay and family. Nandito po sila ngayon. Pwede ba kayong tumayo? Welcome back sa Philippines. Kaya sila po yung nasa Canada po natin. Salamat sa inyo pong pagbalik sa Pilipinas. Si King David po ay isa pong tao na kung saan ho ay bago siya maging hari, siya ho ay isang pastol. Bilang isang pastol na maraming tupa na inaalagaan,
Ngunit isang araw ho, si David sa kanyang pamamastol ay napagod. Kilala niyo ba si King David sa Bible? Pinakasikat na Bible character? Okay, mabuti nagkakaintindihan tayo kasi kung hindi niyo kilala, huwag niyo akong paulitin basta ang istorya niyang haba-haba eh. Okay? Okay. Napagod ho siya at sa kanya pong pagkapagod, kapaguran, siya ho ay naupo sa isang napakagandang puno, napakalaking puno sa ilalim nito. At doon po sa kanya pong pamamahinga, sa kanya pong pagbigay ng kunting pisikal na pagpapahinga, dahil po sa napakarami mga tupa na kanya inalagaan, na minsan nga ho, may mga panahon na ang kanya mga tupa ay kinakain ng mga leon, at ang mga leon ay kanyang sinasagupa at talagang pinapatay niya. Ganon siya kalakas. Of course, nandun yung anointing ng Lord sa kanya. At sa kanya papahinga, tinitignan niya ang kanyang tupa at dumating sa kanyang isang awitin sa Psalms 23. Ang Psalms 23 ay isang awitin ni King David na nagpapakita lamang ng isang direksyon. May direksyon ho ang awit na ito. At sa direksyon na ito, ipinapakita ng Panginoon dito sa kanya na ang buhay ay nagsisimula sa isang pakikipagrelasyon. Ang isang bata o isang tao ay hindi nabubuo kung walang namamagitan na relasyon. Hindi kayo magkakaroon ng magandang usapan, ng pagkakaroon ng magandang talastasan kung wala kayong relasyon bilang magkaibigan, bilang magkapatid. So, sinasabi sa Psalms 23 verse 1 to 6, pero ang akin lang pong babasahin sa inyo ay yung dalawang verse lamang, ang chapter 23 verse 1 and 2, na sinasabi that the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. Nakita niyo yon? He leads me beside the still waters. Dalawang verse na ito, at meron akong 3 punto na gustong i-share sa inyo dito sa mga verses na ito. At pagkatapos sa 3 puntong na ito, magsiuwi na tayo at magsihayo. Amen? Amen po ba? Okay. Sinasabi ng Bible that the Lord is my shepherd. Ang Panginoon ho ang ating pastol. Siya ho ang pastol natin na siya nangunguna sa atin. Pinangungunahan ka ng Panginoon. Alam niyo, kapag hindi si Lord ang nanguna sa buhay mo, ang buhay mo ay nagkawendang-wendang. Naniniwala ba kayo na kung nire-reject ng tao ang Panginoon, kung ang Panginoon ay hindi niya nire-recognize bilang kanyang pastol na tagapangalaga sa buhay niya, maaring isang araw ang buhay niya ay mapapariwara. Sasabihin natin, okay naman ang buhay ko ngayon. Marami naman akong pera, mayaman naman ako, marami akong kaibigan, marami akong mga bagay na aking tinatangkilik, supisyente ako sa salapi, hindi ko na kailangan ng Diyos. Well, nabasa ko na ho yung rasong yan sa aklat ng Mateo na isang araw sabi ng Panginoon, sabi ng tao, aking kaluluwa, busugin mo ang iyong kaluluwa. Meron ka na lahat ng bagay. Bigla nagsalita ang Panginoon sa kanya at sinasabi ng Panginoon sa kanya, hangal, ano ngayon kung meron ka ng lahat ng bagay, kung kukunin ko man ngayon ang inyong buhay, ano ngayon sa iyo? Hangal ang tawag ng Diyos doon sa mga taong ganun na walang panahon sa Diyos Sabi mo sa katabi mo, buti na lang may panahon ka sa Diyos. Ayaw ko ng Diyos, ayaw ko niyan. Ano ba yung pag pinag-usapan ng Diyos? Matutulog muna ako, pupunta akong tulog. Amen! 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 Nagugulat ka pa. Kung ang Panginoon ang nasa unahan mo, alam mo, meron akong isang kakilala doon sa amin, sa probinsya, na nangangalaga siya ng napakaraming mga pastol, mga tupa. At siya ho, tuwing hapon, inilalabas niya yung mga tupa niya. At nung inilabas niya ang kanya mga tupa, siya ho ay may dalang kalawit. Taka yung kalawit, yung staff ng pagganyan, parang tungkod. Hindi karit, para yun sa palay yung shepherd staff na kung tawagin, dala-dala niya yon. At yung sa unahan pa lang, ang pastol, igina-guide niya ang mga tupa niya. Naglalakad lang siya Yung mga tupa niya ay sumusunod sa kanya.
Pero paglingon ng pastol, may tupa na nalihis ng landas. Anong ginagawa ng pastol? Ang pastol ay dadaan doon sa gilid at habang kinukumpas niya yung kanyang mga tupa na sige lang, pinupuntahan niya yung kanyang tupa na isa na nawala, na naligaw at ito'y kanyang balik, hanggang sa manumbalik yung tupa doon sa kawan. Kasi ayaw ng pastol na may isang tupa ang mapahamak at kakainin na lamang ng mga sawa. Ganon din ang Panginoon sa atin. May mga panahon na ang Panginoon ay nasa sa atin, nangunguna sa atin. Ngunit tayo minsan ay lumilihis ng landas. Sinasabi na nga ng Panginoon, anak, diretso ka lang, diretso dong. Diretso. Day, diretso lang day ha, diretso. Oh. Diretso lang. Hindi Lord, mas masarap dito eh. Meron dito Lord na, meron ganun Lord eh. Tapos, no. Dito muna ako Lord. No. Pare, dito muna tayo pare. Ang bihira nga. May nakita ako eh. Isang grupo ng mga Kristiyano, kagagaling lang ng church, pagkatapos mag-church, nagpunta sa diskuhan. Totoo yun. Kaya ko silang iharap sa inyo ngayon. Kaso lang hindi pa dumating eh. Sinasabi ng Panginoon, dito ka. Ito yung tamang dadaanan mo. Hindi ka mapapahamak. Dito ka. Pero anong ginagawa ng tao? Lord, sandali lang. Nandiyan ka lang naman, Lord. Nandiyan ka lang, Lord. Sandali lang. Dito minsan lang ito, Lord. Minsan lang. Pakurot naman, Lord. Tapos, alam niyo, ang Panginoon ho, ay hindi naman ho yan namimilit. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka naman pinipilit ni Lord eh. Dahil sa kagustuhan mo, na gusto mo doon, gusto mong mapahamak ang buhay mo, sige. Pero ang Diyos nakatingin lang sa iyo, hinihintay ka niya magbalik loob sa Kanya. Kaya nga yung salitang, the Lord is my shepherd, that's relationship. That's relationship. Ano ang sabi ng Lord doon? Gusto kong makipagrelasyon sa iyo, anak. Ako ang iyong pastol. Dapat ako ang susundin mo. Dapat magkarelasyon tayo. Ako ang iyong Diyos. Ako ang ama mo. Kaya yan ang gusto ko sa iyo. I want you to have relationship with me. Yung iba ayaw eh. Kasi iniisip nila, ayaw ko niyan, relihiyon na naman yan. Bakit? Meron bang relihiyon sa relationship? Tingnan mo yung katabi mo, natutulog yun. Alam mo, nakikita talaga rito, no? Kapag nandito ka, lalo na dito sa taas, kitang-kita yan mamaya, O sige, sabi mo sa katabi, sabi mo sa kanya, binibigyan kita ng permisong sampalin ako, dalhin mo, sabihin mo. Okay. Ano ang sabi sa John chapter 1 verse 12? John 1:12 says, but as many as receive Him, gave Him power to become sons of God. But as many as receive Him, the Lord, ano sabi? Gave Him power to become sons of God. Sa makatuwid, kapatid, kung ayaw mong tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo, hindi mo siya karelasyon. I'm sorry to tell you. Kilala ko si Kristo. Kilala ko siya. Siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya yung nag-suffer para sa ating lahat ng mga tao. Oh yes, kilala mo, pero tinanggap mo ba? Hindi ako nagagalit. Sinasabi ko lang. Importante yung pagtanggap eh. Importante yung tanggapin mo sa puso mo si Kristo. Tanggapin mo siya. And then bibigyan ka niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa madaling salita, binibigyan ka ng Diyos ng karapatan na magkaroon ng bahagi sa kaharian ng langit. Hallelujah!
Ngayon, kung hindi mo kikilalanin ng Panginoong Diyos sa buhay mo, sa madaling salita, wala kang bahagi sa kaharian ng langit. Ayaw mo eh. Oh, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, receive and believe in His name. Receive and believe in His name. Believe and receive in His name. At magkaroon ka ng relationship with God. At dahil meron kang relasyon kay Kristo, tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon sa buhay mo, pinilagay mo sa puso mo, yung pastol mo na ang Panginoong Diyos ay sinusundan mo. Lagi mong inilagay sa puso mo ang pangako ng iyong pastol, ang pangako ng iyong Panginoon ay bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Sa John chapter 3 verse 16 says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life." Amen. Hallelujah. Kapatid, gusto mo na magkaroon ng buhay na walang hanggan, tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Huwag mong pabayaan ang iyong spiritual relationship with God. Tayong mga tao, napofocus tayo sa mga material na mga bagay. Napofocus tayo sa mga bagay na pangsamantala lang, pangmundo lang, panandalian lang. Hello, panandalian lang ho yun. Hindi mo madadala sa langit yan. Yung kotse mo na halos subsob na ang mukha mo sa katatrabaho, pambayad yan sa kotse mo na pagka nakaparada, bigla na lang umarangkada. Ayan ang nangyari sa'yo. Tapos doon ka nagsusubsob sa material na bagay na yon, nagsusunog ka ng kilay, tapos umarangkada ng diretso na sira, nagalit ka pa. Ang bahay nasusunog, ang pera nawawala. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili sa iyo magpawalang hanggan. Yan ang hanapin mo. Hindi ko sinasabi na, wag na tayo magtrabaho. Hindi ko sinasabi na, wag ka na magkaroon ng mga material na bagay. Hindi ko sinabi yon. Ang sinasabi ko rito, maganda na mayaman ka. Sabi mo sa katabi mo, maganda na ikay mayaman. Bakit? Gagamitin yung kayamanan yan for the kingdom of God. Kaya ka payayamanin ng Panginoon. Pero ang kayamanang yaon, tandaan mo, dapat ilaan mo sa Diyos yan para mawala man o maubos yan, hindi masakit sa kalooban mo. Pero naniniwala ako, kung ikay pinayaman ng Panginoon, hindi basta nanakawin ng dyablo yung kayamanang yan. Amen. Hallelujah. Subsub ka sa pag-aaral. Kung anong pinagkasusubsuban mo doon. Sabi ko, Brad, bakit mukhang hindi ka na naka-attend sa church ngayon? Pastor, nagsusunog ako ng kilay sa pag-aaral. Ha? Nasunog ang kilay mo? Asa natignan ko? Wala namang nasunog na kilay. Dino-joke ko lang siya. Pero ang gusto kong sabihin sa kanya, kung nagsusunog ka ng kilay sa pag-aaral mo, bakit hindi ka nagsusunog ng kilay para sa Diyos? Bakit kapag ka Diyos ang pinag-uusapan, sandali lang. Sandali, busy ako. Sa parang demonyo, busy ako. Pero kapag, pupunta kayo sa church, mamimigay tayo ng maraming mga canned goods. Halika na, may makukuha pala tayo. Wow, ang galing mo, ne. Ang sabi ng Bible, kaya tayong pagpalain ng Diyos eh. Kaya kang pagpalain ni Lord. Bakit? Bakit? Sabi mo sa katabi mo, bakit? Anakan niya, Maliban lang kung anak ng demonyo, anak ka ng Diyos, Ang anak ng Diyos ay pagpapalain. Alam mo, sabi ko, pag nagmumuni-muni ako, lalo na pag ako'y napapagod, uupo ako, diyan nakita niyo yung salamin na yan. Meron kasing kwarto diyan, na kung gusto mong manalangin, magdamag, diyan, pwede ka riyan. Siyempre, pupunta ako diyan,
uupo ko dyan, magmuni-muni ako. Sabi ko, Lord, ang mga unbeliever, Lord, ay pinaarawan mo. Pinaarawan mo rin ako. Pag umulan, Lord, naulanan din sila mga unbeliever, nauulanan din ako. Ikaw talaga, Lord, wala kang pinipili. Pero Lord, ang pagkakaiba ko lang sa kanila, sabi ko sa Panginoon. Kasi sila, Lord, kapag ka nagkakaproblema, gusto nang magpakamatay. Pero Lord, pag ako nagkakaproblema, nakakangiti pa ako at nagpapasalamat sa iyo dahil sa gitna ng problema, may nakikita akong pagpapalang darating. And then I pray. Lahat ng mga nasa listahan ko, kulang ang maghapong ko yan eh. Kung ubusin ko lang, hindi na ako makaikot sa mga ministry. Kulang. Mga nakalista ko, mga notebook, ang dami. Minsan idinaan ko na lang sa text. Ewan ko ilan sa inyo dito naka-text. Na-textan ko. Yung mga tinitext ko sa inyo, that's my personal devotions from God. Natanggap ko sa Panginoon, ipinasa ko lang. Para naman bibigyan kayo ng spiritual sa Panginoon. Anak ka ng Diyos, kapatid. Huwag mong pabayaan na ang relasyong ito ay masisira sa walang kabuluhang bagay. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. At sa pagmamahal na ito, hindi siya makakapayag na ikaw ay maghihirap sa buhay na ito. Gusto ng Diyos na ikaw ay kanyang pagpalain dahil gusto niya makita ng kanyang mga anak ay angat sa iba. Iba ka sa lahat. Ibang klase ka. Yan ang gusto ng Panginoon. Yung iba, kawawa naman ako. Ganito lang ako. Napakababa akong tao. Napakawala kong kwenta. Napakawala na akong saysay. Para sa ampat ako'y pupunta rito. Ayoko na. Hindi. Hindi ka ganon. Ikaw ay anak ng Diyos at ilalagay ka niya sa lugar na kung saan ikaw ay mamamayagpag. Ikaw ay magkakaroon ng pagpapala. Ikaw ay angat sa lahat ng mga tao. Kung unbeliever ay meron silang maliit na pagpapala, ikaw mas higit pa doon na pagpapala ang meron ka. Kasi anak ka ng Diyos. Yung iba hindi makapaniwala, sabi na ba? Para bang hindi sila kumbinsido. Pastor, ikaw lang yata pinagpapala at saka yung katabi ko. Ako mukhang hindi. Hintayin mo, dadating na yan. Hintayin mo lang, dadating na. Yung iba kasi pag nagpipray, Lord, now na, Lord, in Jesus' name, now na, yes, Lord, yes. Hindi dumating, ay, wala pala, Lord, siya lang, sa kanya lang. Hintayin mo. Wait patiently. Sabi ng Isaiah 40, wait patiently. Hintayin mo, sabi mo sa katabi mo, hintayin mo. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, yan ang gusto niya sa'yo. Ikaw ay kanyang pagpapalain at bibigyan ka ng eternal life in Christ Jesus. Maliban kay Kristo, wala na. Because the Bible says in John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen? Kung sino mang daan, walang iba. Si Kristo Jesus ang ating Panginoon. Huwag ka na maghanap ng ibang daan. Kasi ang tunay na daan ay walang iba. Ang Panginoong Jesucristo lamang. That's relationship. Number 2, I shall not want. Sa ibang translation, sa the New King James, sa the New Living Translation, I have everything I need. I shall not want, that's supply. And my God, everybody says, and my God shall supply all my needs. Ayan o, everybody says all. All. Hindi lang few, not some, but all. Alam niyo ba kung paano si Lord magsusupply sa pangangailangan mo, kapatid? Sa panahon na ikaw ay nangangailangan, doon darating ang Panginoon sa iyong buhay at isusupply niya ang iyong kailangan. Dahil yun ang gusto ng Lord, na ma-appreciate mo ang mga pagpapalang ito na isusupply niya sa iyo. Kung ikaw'y nasa bingit ng kamatayan, God will send forth His angels to charge over you.
Kung ikaw ay nasa financial difficulties, God will give you wisdom kung paano kumita ng pera sa tamang paraan. According to His riches in glory in Christ Jesus, sagana ang Diyos natin na pinakamayaman sa lahat ang siyang tutugon sa inyong mga pangangailangan. At dahil dito, ang Panginoong Diyos ay magbuhos ng kanyang biyaya sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Nagtitiwala ka ba sa Lord? Sabihin mo sa katabi mo, paniwalaan mo ang Diyos at ang Kanyang salita. Yung iba kasi naniniwala na may Diyos, pero hindi naniniwala sa salita ni Lord. Kung naniniwala ka sa Diyos, dapat pati Kanyang salita, paniniwalaan mo. Yung sa Constitution natin, ang sumulat yan ay mga tao. Naniniwala tayo na may Constitution tayo, di po ba, sa Pilipinas? At sinusunod yun. Ganon din, ang sumulat ng Biblia ay tao. Alangan naman, hayop ang susulat nun. E di tao. Anointed by God through the power of the Holy Spirit. Yung taong sumulat nun, kinasihan ng Espiritu ng Diyos upang ito'y ating basahin dahil ito ang pinaka-eksaktong salita ng Panginoon para ang ating buhay ay mapagpala sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo Jesus at sa Kanyang mga salita. Amen? Sa Luke chapter 12 verse 24, ganito pang sabi ng Panginoon, "Consider the ravens, they neither sow nor reap, they have neither storehouse or barn, and yet God feeds them, and how much more value are you than the birds?" Kapatid, mahalaga ka kaysa ibon. Yung mga ibon nga hindi naman nagtatanim eh. Hindi nagtatanim ang mga ibon. Pinapakain sila ng Diyos sa langit. Ano pa kaya ikaw, kapatid, kung may pangailangan ka sa araw na ito, sinasabi ng Diyos, higit na mas importante ka, mas mahalaga ka kaysa mga ibon. Therefore, isusupply ng Lord sa iyo ang iyong mga pangangailangan dahil importante ka sa Kanya. Kung importante ang tao, kung importante sa iyo ang isang bagay, pinapahalagahan mo ito. Ganon din ang Diyos. Importante ka sa Panginoon. May value ka sa Panginoon. Kaya ikaw ay Kanyang kakatagpuin ng iyong mga pangangailangan sapagkat higit ka pa kaysa ibon. Tignan mo yung katabi mo. Mukhang ibon ba yan? E di ba ang gagandang babae o gagandang lalaki ang katabi mo? Bakit? Kinreate yan sa image ni Lord eh. Kaya nga importante ka sa Diyos eh. Mahal na mahal ka ng Diyos eh. Amen. Hindi ka niya pababayaan eh. Tingnan mo, sabi mo, pandilatan mo sa mga, hindi ka pababayaan ni Lord. Huwag kang mag-alala. Pero ano ang dapat mong gawin? Sa Matthew chapter 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ano ang sabi ng Lord? Napakalinaw yung statement ng Panginoon na kailangang unahin muna natin siya at ang Kanyang katwiran at lahat ng bagay, idadagdag na lang ni Lord. Kaya kapag inuna mo ang Lord, ang gawain ng Panginoon, mamaya, may idadagdag ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Yung iba kasi kahit linggo, nandoon sa mall, papunta na nga dito ang nangyayari, ay may sale. Ay may sale. Sandali lang. Siguro, yung Sunday, may Sunday pa naman susunod. Pero itong sale, matatapos na ito, sayang naman yung aking pera, igastos ko na muna. Pagdukot, wala palang pera, tithes na nandoon. Ay Lord, uutangin ko muna, sandali. Ninakawan ka na ng dyablo, nanakaw na yung salita ng Diyos kasi sa araw ng pahinga, wala ka. Alam niyo ba na sinasabi ng Bible na ang araw na pahinga sa ating mga Kristiyano ay linggo ho yun, sa ating mga kapatid na Muslim ay Friday ho yun, sa mga Sabadista ay Sabado ho yun, sa ating linggo, sabihin mo katabi mo linggo. Sa ating mga Kristiyano, ang linggo ho, ang araw ng pahinga ay binibless ng Panginoon yan.
Kaya kung may transaction kayo pag linggo, ipagpaliban nyo muna, umatin muna kayo ng 10:30 service, magsimba muna kayo, makinig kayo ng salita ng Diyos, paglabas ninyo, punta sa transaction nyo, sigurado, patok yon, sarado, makukuha mo yung transaction mo. Amen? Bakit? Because you seek first the kingdom of God. You're listening the word of God first. And then, idadagdag na lang ng Panginoon sa iyo. Sasabihin ng Lord, kay bait talaga ng anak kong ito. Kinagigiliwan kita, anak. Kaya ito na, idagdag ko na sa iyo yan. Tanggapin mo. 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 Idadagdag sa iyo. Hindi mo na kailangang hanapin. Huwag mo nang hanapin yung kung anong bagay. Basta magtrabaho ka Monday to Friday, mag-cell group ka, and then mag-church ka. Unahin mo yung spiritual obligation mo kay Lord. And then pagkatapos noon, God will take care of your needs. He will take care of you because He loves you so much. Mahal ka ng Lord. Kaya sabi niya, higit ka pa sa ibon at ayan o, i-add na lang niya sa iyo. Isipin mo, ano kaya yung bagay na yon na i-add sa'yo ng Panginoon? Kaya minsan hindi tayo nakakatanggap eh. Kasi iba-iba ang pinagagawa natin. Problemado ka, tuition fee. Ano pa ba ang problema mo sa buhay mo? Tanungin mo yung katabi mo, ano bang problema mo? Ba't kasi mangot ka? Alam mo, kung mayroon tayong mabigat na pasanin, ito ang kailangan natin, number 3. He makes me to lie down in green pastures. That's rest. Rest in the presence of God. Kung pagod ka na kapatid, ano ang mabigat sa'yo? Pinangakuhan ka na ng Lord na i-supply lahat ng pangailangan mo. Pero bakit hindi mo natanggap ang mga bagay na ito na hinahanga, na hinihiling mo sa Panginoon? Bakit maraming hadlang? May mga hassle eh. May pabigat sa iyo eh. May pasan-pasan ka eh. Bitawan mo, sabi ni Lord, Matthew 11:28. Basahin natin. Sabay-sabay. Go, basa. Come unto me, all ye that are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Anong ibig sabihin ng rest? The word rest comes from the Greek word anapausis, which means, wala dyan, basahin ko nito. Anapausis, which means rest from weariness. Yung salitang yung rest sa salitang Griego, sinasabi diyan na ito'y translated na anapausis, which means rest from weariness. Yun yung sinasabi diyan sa Matthew 11:28. Magpahinga ka muna sa anumang mga worry mo. Ano bang worry natin sa buhay na ito? Nagwo-worry ka bang wala kang pera? Nagwo-worry ka wala kang pambayad ng kuryente? Nagwo-worry ka sa anumang bagay sa buhay mo? Nagwo-worry ka. Rest from worriness. Isang tabi mo muna yan. At yung isa, yung Greek word yan is anesis, means relaxation. Na nakabanggit po yan sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 7. Ganito po ang sinabi dyan. And give relief to you who are troubled, and to us as well. This will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with His powerful angels. Relief to you who are troubled. Kung troubled na tayo, kapatid, ang Diyos magbigay sa atin ng kapahingahan. Ano kaya ito mga bagay na naging struggle sa atin? Gusto ko lang banggitin yung mga bagay na struggle sa atin. Number 1, nakalagay po dito, marahil may mga mental disorder, ayan o, bullying, suffering from diseases, drugs, alcoholism, sexual abuse, money, financial difficulty, workaholic, family, broken relationship. Ano pa? Sunod mo yan, loveless, wala kang minamahal, kawawa ka naman. Relationship to other people, masyado kang mapag-isa. Yung bang tipong,
Ayaw mo makimingle sa mga tao. Ayan, may problema ka dyan. Emotionally stressed. Sa asawa mo, na-stress ka. Wow. Fatigue, greed, worry, jealousy. Yan, baka meron kayo nito. At ito nagpapabigat sa atin. Kaya minsan, ang blessing ay hindi makadaloy sa atin. Dahil meron tayong mga ganito. Yung the past. Ano yung the past? Yung nakalipas mo, minimeditate mo. Kasi ako, pinanganak ako mahirap akong mamatay. Kasi yung nanay ko ganito, kasi yung tatay ko ganito, kasi yung kuya ko ganito, kasi ganito kami. Yan, ito ang nakaraan ko, kaya dito na lang ako. The future, namumblema ka sa future mo, kung mamatay ka bukas. Huwag mo na problema yung future mo. Well, pag-ipunan mo yung future mo, no? Paghandaan mo. Kaya ako nga, may 2 kabaong na akong inihanda sa sarili ko eh. Tag-iisa kami ni Mrs. Di, totoo po yun. Kinikwento ko sa inyo. Tanungin niyo si Marlita. Okay. Procrastination, addiction, drug addict. Ano yung addiction na yan? Maraming klaseng addiction. Na-addict ka sa computer. Hindi ka na natutulog, kaya ka nagka-insomnia. Na-addict ka sa sigarilyo, na-addict ka sa droga, na-addict ka sa kung ano lang addiction, meron ng tao. Failing, wow, palpak siya, sabi niya. Yan, safety, grades sa school, lahat, anxiety, low self-esteem. Pati yung pagpayat niya, problema pa niya. Ang taba-taba ko naman. Insecure na insecure siya kapag malaking-malaki ka siya. Ano naman kung malaki ka, maganda ka naman. Diba? Ano naman kung malaki ka, kung gwapo ka naman, at may datong pa, di maraming babae ba't ka ma-stress sa sarili mong katawan? Kasi sila exercise Takbo sila Pag ako tumakbo, ang tiyan ko, gumaganon Diyos ko, huwag mo nang problemahin yun, kapatid. Pag pinoblema mo yun, baka maging katulad, alam nyo na. Self-pity, awang-awa ka sa sarili mo. Awang-awa ka na, kawawa naman ako, buti pa siya, ako ganito. Awang-awa ka sa sarili mo. Unforgiveness, 10 taon na. Patay ang nanay mo. Hanggang ngayon, dala-dala mo pa. Kasi sinasabi mo, nung nag-away kayo noong una, kahit sa libingan ay, dadaling ko ang sama ng loob kong ito sa iyo. Wow! Panalo. Grabe ka, men. Nasa ilalim na ng hukay, patawarin mo na. I-release mo na yon. Wala nang kwenta yon. Magkakasakit ka lang sa unforgiveness na yan. Iniisip mo. Tapos mananaginip ka pang nandyan siya, lalo ka nagkasakit. Kasi iniisip mo buhay siya. Dito mga Kristiyano, nagkakasala sa isa't isa, no? Nag-aaway dahil nangungutang yung isa sa isa, nagkautangan sila. Yung isa nasa likod, yung isa nandito sa harap. Ngayon, pagkatapos ng, kumanta ng, oh, I love you with the love of the Lord. Nagkamayan yan. Nagkasulubong sila. Oh, I love you with the love of the... Iwas to the max. Bakit? Nagkasamaan ng loob dahil nangutang, hindi nagbayad. At walang intensyong magbayad. Well, hindi ko rin sinasabi na bawal ang mangutang. Hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko rito, pag nangutang ka, dapat magbabayad ka. At kapag hindi ka makabayad, kausapin mo yung pinagkautangan mo, sabi mo, Brad, pare, pasensya ka na. Gipit lang ako ngayon, pero huwag ka mag-alala, bago ako mamatay, babayaran kita. Bigyan mo naman ng pag-asa yung inutangan mo. Hindi yung takas ka ng takas, iwas ka ng iwas patawarin mo na. Pero kung yung mga nangutang sa'yo, katagal-tagal, alam mo may nangutang sa akin noon Umutang. Alam mo yung utang niya, dumating na sa panahon na hindi na siya nagbayad sa akin.
So dahil hindi siya nagbayad, nangungonsumin na ako. At ayokong magkasala sa Diyos dahil lang doon sa perang pinautang ko. Huwag niyo nang tanungin kung sino. Kasi hindi siya taga 1030. Okay. Alam mo, nag-pray uli ako dyan. Sa kwarto na yan. I'm praying, sabi ko, Lord. Alam mo, sabi ng Lord sa akin, i-release mo na. Patawari mo na yung nangutang sa'yo. Oo, Lord, pinatawad ko na siya. Pero kailan bayaran niya ako, Lord, ha? Ay, hindi. Pati yung pagkakautang niya sa'yo, i-release mo na. Palayain mo na yon, ibigay mo na sa kanya. Wow! Ibigay ko, Lord. Para sa akin, malaki yun, Lord, ha? Ibigay mo. Basa ko ng Bible, sabi Lord, and I will bless you. Genesis chapter 12, nabasa ko, I will bless you. O sige, nung nagkita kami, tawag ko siya, hi bro! Sabi sa akin, sumakay ng kotse, hindi, liga. Ano po yun? Di ba meron kang utang sa akin? Ay, upo. Bakit kaya pagka sinisingil mo, panay kamot sa ulo? Diba? Pag nagkamali, kamot sa ulo, ano ba meron dyan? Buti ako, may rason kasi wala na. Alam mo, sabi niya, sabi ko, may instruction ako galing sa Lord eh. Pinapatawad na kita. Hindi naman ako nagkasala sa iyo, pastor. Hindi, nagkasala ka sa akin. Utang mo, hindi mo binayaran. Ay, oo nga pala, pastor. Hindi, huwag mo nang bayaran mula ngayon. Pinalaya na kita doon. Huwag mo nang isipin. Tapos na lahat yun. Talaga, pastor. Sa lublo ko, tuwa pa siya. Pero wala akong magawa. Sinasabi ng Lord, i-release ko na eh. Sige, release. Sige bro. Pinag-pray ko siya. Lord, i-bless mo ang taong ito, pagpalain mo siya. Alam mo, pagkatapos noon, nagkaroon ako ng blessing. Alam mo kung ano? Kapayapaan. Pumayapa isip ko eh. Nasubukan nyo na ba yung nangungutang sa inyo tapos hindi magbabayad, sumasakit ang ulo mo? Tapos nangungonsumi ka, kumukulo dugo mo hanggang sa nagka-high blood ka na. Tapos nung na-high blood ka, inatake na kumatos ka, namatay ka. Nasubukan nyo na yon? Ay, grabe bang klase, men. Maniwala kayo. Walang kapayapaan kapag ka ganun eh. Pero siyempre, kayo mga nangungutang, magbayad naman kayo, no? Sabi mo sa katabi mo, magbabayad na ako sa'yo. Unforgiveness yun eh. Iba't ibang antas ng unforgiveness meron ang tao. Pero ang gusto ng Diyos, para ma-receive mo yung blessing ng Lord, peace of mind, financial blessings, ano man yung hinihingi mo sa'yo, na sinasabi ng Lord, isusupply niya sa'yo, anong sabi ng Lord sa'yo? I-release mo itong mga bagay na ito at isurrender mo sa Panginoon at ibigay mo sa Lord sa paanan ng Panginoon. And then, pag pinatawad ka ng Panginoon Diyos, sinasabi ng Lord sa'yo, I will bless you and I will give you the desire of your heart. Psalms 37 verse 4, sabi ng Lord, delight yourself in the Lord and He shall give the desires of your heart. Ibi-bless ka ng Panginoon. Amen po ba? Huwag ka mag-alala. Sabi sa Psalms 55 verse 22, cast all your cares on the Lord and He will sustain you. Isusustain ka naman ni Lord eh. Amen. Ang importante lang, yung mga nabanggit natin kanina, i-release mo na yun sa Panginoon. Wala na yun. Amen. Hallelujah. He will never let the righteous be shaken. Hindi ka matitinag. 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. And John 16:33, I have told you these things so that in me, in Christ Jesus, you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Kapatid, kung may dala-dala ka sa umagang ito, surrender it before the Lord. I-surrender mo na yan. Matagal na sa'yo yan. 20 years, 10 years. Ano mga bagay na yun? I-surrender mo na yun. Nakakapagod ho yun eh. Nakakapagod ho yun, kapatid. Mabigat yun eh. Ha? Mabigat yun. Halika, pogi. Tumayo ka, please. Ha? Dala-dala mo ito, oh.
Oh, dali, tulungan mo ako. Maglipit tayo ng upuan kasi wala nakaupo eh. Ligpit mo ganyan. Oh. Sige pa, dagdagan mo. Tapos dali mo sa likod. Okay. Sige. May dala-dala ka sa buhay. Ano yon? Ang bigat, di ba? Kung siya lang nagbubuhat niyan, hindi ako nagbubuhat noon, di ang gaan ng feeling ko, di ba? Malaya ako makatalon. Yes. Come on, follow me. All the days of your life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Ang gaan, di ba? Pero ano kaya kung ako magdadala nito? Ilagay mo sa balikat ko. Anong itsura ko? Video, please. Anong itsura ko? Di ba ang bigat? Kubang-kuba ako sa dala kong problema ko. Pasanin ko. Sama ng loob ko. Awang-awa ako sa sarili ko. Wala akong kwenta. Umalis ka na riyan. Wala akong kwenta. Di ba? Ganon. Ang bigat oh, nakakangawit. Hindi ako makagalaw. Makasayaw man ako. Pero dahan-dahan, ang nakakapagod. Napagod na ako. Thank you. Ganon ang isang Kristiyano na hanggang ngayon may pasan-pasan sa kanyang buhay. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makakilos. Bakit? Mabigat ang kanyang pakiramdam. May something inside na hindi niya mai-release. This morning, sinasabi ng Lord, i-release mo yan kapatid. And then, pag na-release mo sa Panginoon yan, gagaan ang iyong pakiramdam. Malaya kang pumalakpak. Malaya kang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Ngayon, tina-challenge ko kayo, lahat ng mga may pasanin, lumapit kayo sa harap. Ito yung altar ng Panginoon eh. Reflection sa heaven. Kung wala kayong pasanin, problema nyo yun, I pray na magkaroon ka ng pasanin para ma-appreciate mo si Lord. Pero kapag meron kang pasanin today, tumayo ka sa iyong kinaupuan at lumapit ka dito, mabilis lang. Mabilis na lumapit ka. Pag hindi ka lumapit, tatapusin ko na to. Bahala ka na sa buhay mo. Amen? Amen? Tumayo po tayo. Sabi sa kanta kanina, sa buhay mo ay wala na. Wala ka ng ibang hahanapin eh. Si Lord lang eh. Ang magbigay sa'yo, ang kumuha nun, nung bigat na yun sa'yo. Si Lord lang yun eh. Hindi ko naman kayang kunin yun eh. Pero ikaw mismo, yung pasanin mo, dalhin mo sa altar ng Panginoon. At sabihin mo, Lord, hindi ko nakakayanin to. Hindi ko kaya mag-isa. Tulungan mo ako. Tulad ng ginawa ni Pogi kanina. No? Tinulungan niya ako eh. Kinuha niya. Gumaang ang pakiramdam ko. Ganon din ang gusto ng Lord sa inyo ngayon. Kung meron ka, there's something inside you, I'd like you to come forward. Bilisan niyo po, aawit tayo. At sa ating pag-awit, hintayin ko kayo, and then we close in prayer. Sa buhay ko'y wala nang hahanapin pa, kundi ang manatili sa piling mo tuwina. Kay rami ng sinubukan, kay rami ng natikman, ngunit walang katulad ang iyong pagmamahal. Sa piling mo minsan pa, sa buhay ko'y wala na hanapin pa. Sige po. Sa inyo pong paglapit, iniling ko po ang ating pastor, si Pastor Aweng, at ang mga G12 leaders, Brother Jim C, to help me in prayer. Lay your hands unto them. Alam niyo, sabi sa Bible, ang kamay ng tao sa kanan ay mas malaking blessing ito kaysa kaliwa. Kapag ikay pinatungan ng kamay, just receive the blessing of God and unload. Yung katabi mo, hindi ka naman matulungan yan eh. Wala yun eh. Pero sa iyong paglapit sa Lord, sinasabi mo, Lord, ito na. Narito ako sa harapan mo. Panginoon, ito yung mga pasanin ko, Lord. And I surrendered before you. Come on.
Come on, people of God, surrendered before the Lord. Pastor Owen, please. Brother Jimsy. Sa buhay ko'y wala na. Habang pinagpipray po kayo, just wait. Just wait. Brother Arbel, yung 12 po ni Brother Jimsy at 12 ni Pastor Owen, can you please help me in prayer? Just lay your hands unto them and pray for them. Pray for their needs. Mahal. Everybody worship the Lord right now. Sabayan niyo ako habang pinagpipray yung mga kapatid natin dito sa harap. Puso ko'y malakas kapag kapiling ka, Diyos. Sa puso'y sumugat, bibigyan mo ito ng lunas, babaguhin ang lakas. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla, puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong ang
itago, lahat ihahayag. Sa piling mo'y malayang tumawa at umiyak. Mga bigong pangarap na sa puso'y sumugat, binigyan mo ito ng lunas, babaguhin ang lahat. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. O Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Everybody sing, worship the Lord. Iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Hinihiling ko po ngayong umaga ating pong NCRPO Director, sir, at ang kanyang wife. Ipag-pray po natin sila dahil alam natin na sila po ang namumuno sa NCRPO, and then we support him in our prayers always. Kasama po natin ating Station 7 na commander po, si Police Superintendent Marlo Martinez, sir. Pwede po ba kayong umakyat po ito sa harap? Si General Pagdilaw po is our director, and we always pray for him. And our station commander and Station 7, sakop tayo ng Station 7. So we shield them with our prayers because we love them. Hindi natin hayaan ang diablo na makagalaw sa kanilang buhay. But as a congregation, they are our leaders. Si General Pagdilaw po, si Police Director Pagdilaw at si Ma'am Cynthia, sila po ay very godly, mahal nila ang Diyos. At si Colonel Martinez po ay godly, mahal din niya ang Panginoon, at kailangan natin sila pray as our leaders sa area natin at sa NCRPO. Let us extend our hands, sama-sama tayong manalangin para sa kanila. Father, we love them. Mahal namin, Panginoon Lord, ang aming pong mga kapulisan. Sa sobrang pagmamahal namin sa kanila, O God, we offer our prayers every day. Lord, we exalt your name in the life of our police officers, Lord. Salamat, Panginoon, na binigyan mo kami ng mga godly leaders, godly police officers, Lord, na siyang namamahala sa kapayapaan. Ang mag-asawang ito, Panginoon, si aming Police Director Joel D. Pagdilaw at si Ma'am Cynthia Pagdilaw, Lord, they work together, O God, praying together. Lord, we ask you as a congregation of JCSGO to pray for them. Lord, amin pong inihiling sa inyo na magpadala kayo ng iyong mga anghel lagi sa kanila. Sinishield namin sila ng prayers, Panginoon. Walang gawa ng kaaway ang magtatagumpay laban sa kanila. In the name of Jesus. And Lord, we declare from this day forward that General Joel Pagdilaw, Panginoon, and Ma'am Cynthia, they worship you in spirit and in truth. Lord, they will come their knees before you. They will worship before you, O God, as leader of this nation. Salamat, Panginoon. And we declare, O God, we pray for another level of his career, O God, kay Director Pagdilaw, Panginoon. Salamat, Lord, dadali mo siya sa pinakagusto niyang career, O God, sa support ng kanyang minamahal na asawa, si Ma'am Cynthia. Lord, bless them, O God. We pray for them in the name of Jesus. Thank you, Father God, that you will give the desires of their hearts, Lord God. Oh, delight yourself. Sir Joel, delight yourself in the Lord, and He shall give the desires of your heart. Ma'am Cynthia, support your husband in the name of Jesus, and the Lord will give the desires of your heart. We thank you, Father. Ganon din sa amin pong Station Commander, Station 7, Lord. Salamat, Panginoon, na kami ay binigyan mo ng Station Commander dito sa Station 7 na masipag, Panginoon. Lord, magaling at Lord, siya ay may banal na takot sa inyo at mapagmahal sa mga tao. Salamat, Panginoon, na si Colonel Martinez, Lord, ay biyayaan mo ng lakas
Bigyan mo din siya ng protection sa kanya pang-araw-araw. At salamat sa kanyang buhay, maging sa kanyang may bahay at sa kanyang mga anak. Lord, si General Pagdilaw at si Colonel Martinez ay pagpalain mo sila, Panginoon, Lord, sa kanilang buhay. And we declare that na walang anumang bagay ang magtatagumpay laban sa kanila. Yung mga masasamang balak ng diablo ay hindi magtagumpay sa kanila. Bagkos amin dinideklara sa kalangitan, kasama kaming lahat ngayon, na sila, O Diyos, ay inyong ipopromote sa mataas na level ng kanilang career in the name of Jesus. We declare, O God, for your divine intervention sa kanilang buhay. We thank you and we bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Sir, thank you so much. God bless you. God bless you. Makakaupo na po tayo. Palapakan natin ang Panginoon.